Isang pinagpalang araw po muli sa inyo lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta po kayo? Purihin ang ating Panginoon sa pagkakalob niya sa atin muli na magandang pagkakataon upang makinig ng kanyang salita. Welcome po ang bawat isa sa atin dito sa ating programa, The Message of Hope. Ang inyong lingkod, Theody Malabanan, sa inyo ay muli nagpapaabot ng isang pagbati ng pinagpalang araw mula sa ating Panginoon. Ako'y maasa na ang oras na ito ay oras ng pagpapala at biyaya sa bawat sa atin na sa kabila ng ganitong karanasan natin na mayroon tayong crisis, mayroon tayong pandemic, ay ganun din naman katapat noon ay mayroong ganitong teknolohiyang pwede nating gamitin na makapagpakinig tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos, mensahe ng pag-asa mula sa Kanya. At ito po ang inyong lingkod na isa lamang po sa kumakatawan sa tatlong anghel na nakasulat sa Revelation 14 na mayroong mabuting balita sa lahat ng mga tao ay babalita. Kaya nandito po ang inyong lingkod na ninanais kong ibigay sa inyo ang pabalitang ito. At doon po sa ating mga kaibigan na maaaring kayo ay bago lamang na nagka-tune in sa ngayon, ako po ay mayroong ganitong programa tuwing Wednesday ng gabi dito sa amin sa lugar sa Vancouver. Alas 7 ng gabi. Diyan naman po sa Pilipinas ay alas 10 ng umaga ng Thursday. At ito po ay Facebook Live at sa YouTube magkasabay. So pwede rin po ninyo pakinggan either way. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan ay i-message nyo lang po sa akin. At kung kayo mayroong mga prayer request, i-message po ninyo dito. Mag-comment kayo dito at kayo aking isasama sa aking mga panalangin. O ganoon din naman, bago tayo magtapos, pwede nating isama sa ating prayer. Muli, ako'y umaasa na ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos ang siyang mananagana sa bawat sa atin sa oras na ito. Bago po tayong pagpatuloy, tayo muna po ay sumandaling yumuko sa ating pambungad na panalangin. Tayo po manalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, mambanal namin makapangyarihan sa lahat. Isang kagalakan muli sa bawat sa amin ang sa oras na ito ay makapakinig ng inyong pabalita, mensahe ng pag-asa mula sa aming Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinakaloob sa bawat sa amin na mangyari nawang buksan ninyo ang aming puso't kaisipan upang ang anumang inyong ipagkakaloob na mensahe sa ngayon ay maging pagpapala sa bawat sa amin, lalo't higit sa aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube na nakasubaybay at maaaring ang ilan ay naandoon sa panahon ng kalumbayan o sa panahon na mayroong kalungkutan o nawawala ng lakas ng loob. Mangyari nawang ang pabalita ngayon ay siya naming kamtin na magkaroon sa amin, magdulot ng lakas ng loob at tibay ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesus bilang aming tagapagligtas. Maraming salamat sa katiyakan na kayo sa naming kasama ngayon sa aming pag-aaral sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kaibigan, welcome po dito sa ating Facebook Live, Bible Study at sa YouTube Live, The Message of Hope. Ang inyong lingkod, Theody Malabanan. Last week po ay ating pinag-aralan ang may kinalaman sa isang bagay na kung saan ay napakabuti sa bawat isa sa atin. At ang ating mga pinag-aralan na ito ay makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maaring mapapansin po ninyo sa loob ng mga nakalipas na mga araw ng ating pag-aaral na inyo rin makikita sa YouTube ay naandoon na ang ating mga topic ay hindi mostly biblical, hindi mostly doctrinal, kundi mga payo. Nais kong ibigay sa inyo yung mga payong makakatulong sa bawat isa sa atin. Kaya pwede niyo pong tingnan sa aking YouTube account. Marami po doon. O kaya naman ay dito sa Message of Hope Facebook page na makakuha kayo ng mensahe ng pag-asa mula sa ating Panginoon. At noong nakalipas po ng ating pag-aaral ay ating inalam ang may kinalaman doon sa title na Dealing with Anger, Bitterness, and Resentment.
At dito po ay sa mga payong ito, biblical principle na ating makukuha ay mayroon tayong mga nakikitang mga magagandang pananalita ng ating Panginoon mula sa Biblia. At nandito po ang mga ilang prinsipyo, how to deal with anger. Ang una po ang sabi ay, admit you're angry. Be honest with God. Don't hide your real feelings from Him. Number 2, discover why you are angry. Number 3, do not let your emotions control you. Number 4, give your anger to God. Number 5, forgive any others or forgive other persons who have wronged you. And number 6, ask for forgiveness. Ito po yung mga prinsipyong makukuha natin kung tayo ay mayroong ganoong sistema ng temperament sa ating pagkatao. Yung madali tayong magalit o aggressive tayo. Kaya ang mga payo nawang ito ay makakatulong sa bawat isa sa atin. Ngayon naman po ay ating pag-aaralan, isa pa rin pong mga payo sa dahilan ng sa panahon sa ngayon nang marami ang mayroong sakit, marami ang nababalitaan natin ng mga namamatay gawa nitong COVID-19. At sa panahon ng lockdown ay lagi nating naririnig at nababalitaan yung word na depression. Kaya nga't ako ay nag-research at nagkuha ng ilang mga prinsipyo o mga payo upang kung magkaganon ay ating mapag-aralan ng mainam kung ano itong depression. At makakatulong ito sa bawat sa atin, lalo't higit doon sa mga nawawalan ng lakas ng loob. Kaya nga't ating pag-aaralan sa ngayon ay overcoming depression. Yung kung paano natin mapagtatagumpayan ang depresyon o kalagayang mahina ang loob natin. At dito po sa ating pag-aaral ay napapaloob dito ang may kinalaman dito na ang definition nito ay ganito. Depression is a sense of despondency in which the present contains little joy. Problems seem overwhelming, and the future offers little hope. So ito po ang isang kalagayan na kung saan ang ating kalagayan sa pangkasalukuyan ay maaaring kaunting kasiyahan lamang ang ating nararamdaman. Yung problema ay maaari bang napakalaki para sa bawat isa sa atin. At yung ating kinabukasan ay maaari bang mayroon lamang tayong maliit na pag-asa. Yun po yung definition ng depression sa atin. Kaya nga't marami yung may kalagayang ganito. Nawari bang wala na silang pag-asa. Subalit mayroon po tayong kasabihan na habang buhay, may pag-asa. Kasi ang pag-asa natin ay nasa ating Panginoon. At ito nga po ang ating programa, Message of Hope o mensahe ng pag-asa sa bawat isa. Kaya nga't ito yung ninanais kong ipagkaloob sa bawat sa atin. Mga payo, non-doctrinal but it will help us based on the Bible. At ang una po dito ang prinsipyo na ating makukuha sa pagbibigay payo sa inyong mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi dito, God does not forsake us in discouragement. Hindi raw po ninanais ng Diyos o hindi na tayo pinababayaan sa panahon ng tayo ay nadi-discourage o nanghihina ang loob. Alalahanin po natin yung sulat ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, chapter 16, verse 8. Ang sabi po ay ganito, I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Sa Tagalog po ay aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Napakaganda pong pangako ng ating Panginoon sa bawat isa atin.
na sa bawat sandali ng ating buhay ay siya yung nasa ating harapan. Ibig sabihin ay siya yung ating inuuna sa lahat ng bagay. Or He is always in our right hand. Nandoon ang ating Panginoong Diyos, ang siyang kasama natin. At hindi daw tayo makikilos. Ibig sabihin ay nandoon anuman ang ating karanasan sa buhay, hindi ito yung magpapabagsak sa atin. Manapay gawin natin itong inspirasyon para lumago ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pangalawang prinsipyo na nais kong ipagkaloob sa bawat sa atin, ang sabi dito, trust or faith leads us to rejoice even in difficult time. Yung pagtitiwala o yung pananampalataya, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang siyang magdudulot sa atin upang lumago ang ating pagkakilala sa Kanya, lumakas yung ating loob, bagaman tayo ay nasa mahirap na kalagayan. Magtiwala lamang po tayo. Patuloy na ating ipagkaloob sa Kanya ang ating buhay. Kaya nga't ang sabi dito, ni Haring David pa rin sa aklat ng Psalms 27 verse 8, ang sabi ganito. 28, verse 7 to 8. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiced, and my song I will praise Him. The Lord is their strength, and He is the saving refuge of His anointed. Sa Tagalog po, ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasakluluhan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Ang Panginoon ay kanilang kalakasan at siya'y kuta ng kaligtasan sa kanyang pinahiran na langis. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, nandito ang pasabi ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Siya yung ating kalasag, siya yung ating tagapagtanggol o tagapagligtas sa ganitong panahon ng ating buhay. Ang Diyos ang silang nating masasampalatayan, masasandigan. Siyang nakakaalam ng napakabuti sa bawat isa sa atin. At isa pa pong idinidiin dito ni Apostol Pablo na mensahe sa bawat sa atin sang-ayon dito sa aklat ng Pilipos. Philippians chapter 4, verses 4 and 5, ang sabi po ay ganito. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Sa Tagalog po ay mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Napakabuti ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan ko. Sa kabila ng ganitong karanasan ng buhay, mayroong panahon tayo ng kagalakan, mayroong panahon tayo ng pagpupuri. Bagaman, medyo mahirap ng tanggapin kung tayo mayroong sakit, di po ba? Minsan nakakapag-isip tayo, Panginoon, nakatulad ng karanasan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nakapako sa cross. Bakit mo ako pinabayaan? Parang ganoon ang maaaring maitanong natin. Subalit, alalahanin natin mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Ito'y resulta lamang ng kasalanan na dumating sa atin o mga kasalanang ating pinili upang kung magkaganon ito'y maging nasa sa atin. Naging resulta lamang po ito.
Subalit ang paanyaya ng Panginoong Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay, mayroong kagalakan tayong positibo na nasa panig tayo ng ating Panginoon. Na anuman ang mangyari, ang Diyos ang siya pa ring pupurihin. Pangatlo po na aking ninanais na ipagkaloob sa inyo mga minamahal na mga kaibigan. Ang sabi po dito, trials and afflictions draw us closer to God. Ano man po ang mga pagsubok o kahirapan na dumarating sa atin, ito'y nagpapalapit sa atin para tayo lumapit sa ating Panginoon. Nag-uudyok sa atin na tayo lumapit sa Kanya. Opo, mayroong mga pagsubok na dumarating sa atin. Halimbawa katulad ng istorya ni Job. Alam po natin ang istorya ni Job. Isang pagsubok na kung saan ay naranasan niya sa kanyang buhay na mayroon siyang matinding sakit sa kanyang pangangatawan mula ulo hanggang talampakan. Ang kanyang mga pag-aari ay nangawala. Subalit siya ay nanatiling matibay sa ating Panginoon at sa bandang huli, patuloy pang pinagpala siya ng ating Panginoon at doble ng kanyang mga pag-aari ay naipagkaloob muli sa kanya sapagkat siya'y nanindigan at nagtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Opo, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa Aklat ng Mga Awit, Psalms chapter 119, verses 67 and 71. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Sa Tagalog po, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Mabuti sa akin na ako'y napigati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Kinilala po ni Haring David, mga minamahal na mga kaibigan, yung mga afflictions, yung mga kapigatian sa kanyang buhay, nagturo sa kanya ng lesson na siya ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Na nabanggit niya na sa pamagitan ng ganoong mga kapigatian ay lalong napalapit siya sa ating Panginoon. Lalong naging matibay ang kanyang pananampalataya sa Kanya. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, ganun din nawa sa bawat isa atin na kung dumarating yung panghihina ng loob natin, isipin natin ang mga pananalitang ito, pangako ng ating Panginoon na tayo ay patuloy niyang iingatan, gagabayan, bibigyan ng kalusugan, kalakasan, at ganun din ng kapangyarihang lumapit sa Kanya. Sa pagpapatuloy po dito sa number 4, nais kong ipagkaloob sa bawat sa atin, ang sabi ay, praise and thanksgiving to God. Yung tayo ra po ay magbigay ng pagpapasalamat at papuri sa ating Panginoong Diyos. Na pagkatapos na ma-realize natin na ito ay isang pagsubok lamang sa atin, ibigay natin sa Kanya ang papuri at pagpapasalamat. Nakatulad pa rin ng sinabi ni Haring David sa aklat ng Psalms. Psalms chapter 71, verses 1 to 3. Maliwanag po ang pagkakasabi ganito. In you, O Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness and cause me to escape. Incline your ear to save me. Incline your ear to me and save me. Ang sabi po sa Tagalog, sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako. Huwag akong mapahiya kailanman. Iligtas mo ako sa iyong katwiran at sagipin mo ako. Ikiling mo ang iyong mga pakinig sa akin at iligtas mo ako. Doon sa verse 3, ang sabi po ay, be my strong,
refuge to which I may resort continually. You have given the commandment to save me, for you are my rock and my fortress. Ikaw ay maging kanlungan ng aking tahanan, na aking kapaparunang lagi. Ikaw ay nagbigay utos na iligtas ako, sapagkat ikaw ay aking malaking bato at aking kuta. Napakagandang pangako, di po ba, ng ating Panginoon? Yung pagkilala natin sa Kanya bilang siyang ating muog, bilang siyang ating sandigan na nakakaalam para sa atin. Kaya nga po, huwag tayong matitinag, huwag tayong bibigay sa mga ganitong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Nakatulad pa rin ng sinabi ni Haring David sa kanyang sulat, sa aklat pa rin ng Psalms, chapter 139, verse 14, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Sabi po ng ating Panginoon dito, we are wonderfully made by God, created by God. Kagilagilalas yung paglikha ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya anuman ang ating kalagayan, alam ng Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Huwag tayong manghihina ang loob. Sapagkat nandito, as His promise, we are wonderfully made by God or created by God. Panghawakan po natin itong matibay. At panglima po na aking ninanais na ipayo sa bawat isa sa atin. Sabi po dito sa number 5, pray to God earnestly. Tayo'y dumalangin sa ating Panginoong Diyos ng mataimtim. Taimtim na panalangin. Earnest, tapat na panalangin. Na kung ano yung ating hinihiling, mataimtim nating ipagkaloob, ihiling sa Kanya, idalangin sa Kanya. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon sa ngayon, mayroon akong mga naririnig at nababalitaan na yung ating mga kapatiran o mga kaibigan, lalo tigit dyan sa Pilipinas, ay nagkakaroon ng sakit. Yung iba ay dumanas ng umanaw ang kanilang mahal sa buhay. Subalit, magdulot nawa ito ng kalakasan at kaginhawahan sa inyong kaisipan na mayroon tayong Diyos na sinasampalatayanan. At maliwanag pa po ang pasabi dito ng ating Panginoon sa aklat ng Psalms 61 verses 1 and 2, ang sabi ay, hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Sabi po sa Tagalog ay, dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka nang lupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa sa akin. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mangyaring iyon yung diwa ng ating panalangin. Patnubayan tayo ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya yung malaking bato na ating sandigan. Dininggin ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan sang-ayon sa kanyang kalooban. Isa pa pong pasabi dito ng ating Panginoon sa aklat ng Philippians,
Philippians chapter 4 verses 6 and 7, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Sa Tagalog po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Maliwanag po dito mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Huwag tayong mga balisa ang pangako niya. Anuman yung ating mga daing, anuman yung ating mga kahilingan, ilapit natin sa ating Panginoon. Sapagkat nandito, siya ang nakakaalam ng mabuti sa bawat isa sa atin. Tunay po, ang mga pasabing ito ng ating Panginoong Diyos maging inspirasyon ng bawat isa sa atin. Ang mga talatang itong ating pinag-aralan. At sa bandang huli, sa panghuli, number 6 na nais kong ipagkaloob sa inyo, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi po ay ganito, believe that God is your strength and supplier. Tayo raw po ay sumampalataya na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at siya ang nagsusupply sa bawat isa sa atin. Katulad ng kanyang pangako sa aklat ng Pilipos o Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Sa Tagalog po ay lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Lahat ng mga bagay ay ating magagawa sapagkat mayroong Diyos na nagpapalakas sa bawat sa atin. Mayroon tayong Panginoon na nagbibigay ng lakas sa inyo at sa akin. At ang sabi pa po doon sa Pilipos 4:19, halos sama po ito sa chapter na ang sabi ng Panginoon ay, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, alalahanin natin ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Ang mga pangakong ito ng ating Panginoon na siyang magbibigay lakas ng loob kung tayo man ay nasa panahon ng depression o panghihina ng loob. Nandito ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang mensahe ng pag-asa ng ating Panginoon. Opo, ang ating Panginoong Hesus ay nagnanais sa bawat isa sa atin na tayo ay kanyang bihisan ng kanyang katwiran. Na sa kabila ng ganitong kalagayan, ng karamdaman, ng kasalanan na bumabalot sa atin, ay ibibihis ng ating Panginoon ang kanyang katwiran, ang kanyang pagpapagaling o anuman ang kapangyarihang kanyang ipagkakaloob sa inyo at sa akin, sapagkat tayo ay nagtitiwala sa kanya. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang panawagan ng ating Panginoon Diyos ay nandito sa atin sa ngayon. Siya ay nag-aalok sa atin ng kapangyarihan. Lumapit lamang tayo sa Kanya. Siya ay nag-aalok sa atin ng
kaginawahan ng buhay. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. Magtiwala tayo ng lubos upang kung magkaganon, ang pagpapala at biyaya ang siya natin kamtin sapagkat siya ang mayroong alam na mabuti sa inyo at sa akin. Sa mensahe ng awit na ating maririnig mula kay Brother Oscar at kay Sister Mayet, because He lives. Sapagkat ang Diyos ay nananatiling buhay sa atin. Nananatiling kasama natin. Panghawakan nating matibay ang mga pangakong ito upang laging lumakas ang ating loob, guminhawa ang ating pamumuhay, subalit ang lahat ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi ng talata, pagkakalooban niya tayo ayon sa kanyang kaluwalhatian. Susuplayan niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Mga minamahal na mga kaibigan, pakinggan natin ang awit, Because He Lives. Because He rose in mighty triumph from the grave, I put my trust in Him and seek to follow Him in faith. Because He lives, Because He lives, I shall find strength to stand against the tempter's power. He is my refuge and defense in every troubled hour. Because He lives, because He lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in the arms of love divine. Because He lives, because He lives, He will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up and healed. For in His hand is healing for the weary soul. This I know because He lives. because He lives, my heart is filled with peace amidst a world of fear. And through the blackness of the night in Him I rest secure. Because He lives, Because He lives, there is no task so great that I cannot endure. I bear no heartache that His tender mercy cannot cure. Because He lives, because He lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in the arms of love divine. Because He lives, because He lives, He will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up and healed. For in His hand is healing for the weary soul. this I know, This I know because
Because He lives, I will fear no darkness. Because He lives, I will walk in light. Because He lives, I will praise His kindness. Because He lives, hope shine ever bright. Because He lives, I will seek His righteousness. Because He lives, I follow where He leads. Because He lives, I shall conquer even death. And I shall live. And I shall live because He lives. Because He lives. Because He lives, I will glorify His name. And with a winning voice to gratitude proclaim, my Savior lives. Because He lives. Because He lives, He will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in Him. For in His hand is healing for the weary soul. Yes, I know. This I know, because He lives. Maraming salamat, Brother Oscar at Sister Mayet, sa inyong pinagkaloob na mensahe ng awit. Mangyari nawa ito, mga minamahal ng mga kaibigan at mga kapatid, na ang mensaheng ito ay patuloy na ating maging inspirasyon. At ganoon din ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, ang siyang mensahe ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Muli po, bago tayo magtapos, akin pong inaanyahan ng bawat isa, tayo po ay yumuko sa ating panalangin at kayo aking isasama sa aking panalangin. Mapagmahal po naming Diyos, mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal naming Panginoon, sa mensahe ng pag-asa na aming narinig sa ngayon. Napag-aralan namin ang inyong salita. Tunay na napakabuti ninyo, O Diyos. At ang inyong mga salitang ito ay nahayag sa amin upang sa kabila ng ganitong karanasan ng aming buhay, sa kabila ng kami ay mayroong kalungkutan, sa kabila ng mayroon kaming karamdaman, o anuman ang aming kalagayan sa ngayon, mayroon kaming Diyos na nakakaalam na mabuti sa bawat isa sa amin. O mahal na Diyos, patuloy nawa natatakan sa aming puso't kaisipan ang mga salitang ito, ang mensahe ng awit at inyong salita, sapagkat kayo nananatiling buhay at kayo ang siyang gumagabay sa inyong mga anak. Aking dalangin, mahal na Diyos, pagpalain ninyo ang bawat isa na nandito sa Facebook Live at sa YouTube na nakikinig ng inyong pabalitang ito. Mangyari nawang iparanas sa kanila ang inyong pagkalinga sa mga kaibigan naming nalulumbay o sila'y mayroong karamdaman. Ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ang lakas ng loob, ang tibay ng pananampalataya mula sa inyo, at ganun din ang kagalingan na kanilang hinihiling. Subalit ang lahat ay mangyari sang-ayon sa inyong kalooban, sang-ayon sa inyong kalalatian. Aking dalangin din, mahal na Diyos, ang aking mga kaibigan, mga kapatid na kung saan ay nalulungkot sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Patuloy nawa na ipagkaloob sa kanila ang inyong kaaliwan. At ganoon din, Panginoon, aking dalangin ang aking mga kaibigan na nandito sa ngayon, na maaring sila'y nagugutom at nauuhaw sa physical na kalagayan gawa nitong crisis.
Pagpalain punuan niyo sila, Panginoon, sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang mga daan ng inyong pagpapala. At higit sa lahat, pagkagutom at pagkauhaw sa inyong salita. Naway ang aming mga napag-aralan ay magpabusog sa kanilang pang-espiritual na pamumuhay at sila ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa inyo at pagtanggap bilang kanilang personal na tagapagligtas. Mahal na Diyos, tanggapin ang aming mga kahilingan sa ngayon at maraming salamat na ito'y aming patuloy na tatanggapin at inyong dinirinig ang aming mga panalangin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ngayon. Sa susunod pong muli ng ating pag-aaral sa next week, magkita-kita po tayong muli. Muli, ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang managana sa bawat sa atin. Katulad ng aking binabanggit, may God bless you all. And thank you very much for watching and also for sharing this good news to your friends. To those who are in the Facebook or to those who are in the YouTube, you can subscribe to my account and tune in the notification para kayo ay ma-notify sa susunod kong mga upload. I-share po lalo't higit. Share ninyo ang link na ito sa inyong mga kaibigan na sila'y nagnanais din ng lakas ng loob at mensahe ng pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos. Sa aking mga kamiyembro dito sa Bernabe Filipino Canadian SDA Church kasama ng North Shore Church Plant, happy midweek po sa inyong lahat at ganoon din sa bawat isa. Ingat po tayo upang ingatan ng ating Panginoong Diyos. Thank you and see you again next week. God bless you all.